Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Ito na po yung karugtong ng kwento ko tungkol po sa bahay ng lola ko. Ito po ay yung bago pa namin ibenta yung bahay namin sa Marikina. Sigurado akong pag may nakarinig nitong kwento na to na dati naming kapitbahay, kahit mag-alias pa ako makikilala nila ako. Kasi marami po silang nakakita sa nangyari sa amin. Unang pangyayari nga po ay yung nangyari sa akin, na napaglaruan at nakursunadahan ng elementong nakatira sa bahay namin. Ang sumunod naman po sa akin ay yung papa ko. Nanonood po kami noon ng wrestling, WWE. Kung pamilyar po kayo kila John Cena, Edge at marami pang iba. Sa tuwing nanonood po nun si papa, maingay po siya. Sigaw siya ng sigaw. Chinicheer niya yung paborito niyang wrestler. Habang nanonood po kaming lahat, nagulat kami kasi bigla na lang nanahimik si papa. Pinansin po siya ng tita ko. Sabi ni tita, "Oh kuya, ba't natahimik ka?" Tapos, hindi po nakasagot nun si papa. Kaya naman napatingin kami sa kanya. Nakatingin lang po si papa sa TV. Ang lalim ng tingin niya. Parang tagos-tagos sa TV yung tingin niya. At saka parang galit na galit yung pagkakatingin niya. Tinapik ni tita si papa. "Hoy kuya, anong trip mo? Hindi ka nakakatuwa ah." Sabay tingin ni papa sa tita ko. Tas bigla-bigla na lang pong nagwala si papa. Para siyang galit na galit at nagsisisigaw at nagmumura. Nagbasag na rin po siya ng mga gamit namin. Tapos ang isinisigaw niya po, hindi daw namin pwedeng ibenta yung bahay na yon. Wala daw po kaming karapatang ibenta yon. Dahil hindi daw po sa amin yon. Sa sobrang lakas po ng boses ni papa, lahat ng marites na kapitbahay namin ay nakikiusyoso na sa bahay. Hanggang sa yung iba ay nakikipigil na din po sa pagwawala ni papa. Ang ginawa po ni lola, sinabuyan niya po ng holy water si papa. Kasabay ng pagdadasal niya. Hindi ko maalala kung anong dasal yon, pero ang haba po nun. Tapos ang sabi ni lola, "Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka sa katawan ng anak ko." Tapos nun ay nagsalita si papa, pero ang liit po ng boses niya. Parang ipit na ipit po yun sa pinakamaliit na boses na magagawa ng tao. Tapos ganun po ulit yung sinabi. Katulad ng unang sinabi ni papa, na wala nga daw po kaming karapatan na ibenta yung bahay na yon dahil hindi nga daw po sa amin yon. Sinabuyan po ulit siya ni lola ng holy water. Tas ang sabi ni lola, "Kapag hindi nyo tinigilan ang anak ko, guguluhin ko yung lungga ninyo." Doon na po nawalan ng malay si papa. Ilang oras din po bago siya nagkaroon ng malay. Tapos takang-taka si papa kasi bakit daw ang sakit ng katawan niya at bakit daw may mga bakat siya ng kamay sa braso na para daw bang hinawakan siya ng mahigpit. Doon na nga po namin ikinuwento kay papa yung nangyari sa kanya. Ang sabi po ni papa, kaya pala habang nanonood siya ng TV ay pabigat ng pabigat yung pakiramdam niya.
Hanggang ngayon po, fresh na fresh pa rin po sa isip ko lahat ng kababalagang nangyari sa bahay namin na yon. Take note, Boss Kira. Sa Marikina po ito. Hindi ito sa malayong probinsya. Next kwento ko po ay yung last na nangyari naman po sa pinsan ko bago namin naibenta ng tuluyan yung bahay namin na yon. Maraming salamat po pala sa pag-ere ng una kong kwento. God bless po, and more horror stories to come. Hi, Sir Kira. First time ko pong mag-share dito. Ito ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. 12 years old ako noon nung lumipat ako sa bahay ng tita at tito ko. Dahil na rin po sa financial problem ng pamilya namin. Kaya naman kinailangan kong lumipat sa kanila. May pera po kasi sila tita at kaya nila akong pag-aralin. Malaki ang bahay nila. May malaking tindahan at may third floor din ang bahay. Kaya naman na-amaze talaga ako. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ay parang nakakatakot na. Kasama ko ang tita Hani ko noon. Nasa sala kami para mag-midnight snack. Gabing-gabi na noon, kaya naman lahat ng tao sa bahay ay tulog na. Kaya naisipan namin na kumain. Nabanggit ko pala na may tindahan sila tita sa first floor. Sobrang dilim nung bumaba ako doon para kumuha ng makakain namin. Hindi ko na kasi binuksan ng ilaw. Sa una, hindi pa ako natatakot. Medyo malakas pa ang loob ko noon. Habang kumukuha ako, bigla akong nilamig. Nagtaka naman ako noon dahil hindi rin naman mahangin sa labas. Kinilabutan ako that time kasi parang wala namang pwedeng panggalingan yung hangin na umihip sa akin. Aakyat na sana ako noon nang maramdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. As in, ramdam ko talaga na mayroong kung sino man nung nasa likod ko. Sa takot ko, tumakbo na ako papunta kay tita. Hindi ko yun ikinuwento sa kanya. Matatakotin din kasi si Tita Hani. Kahit na 17 years old na siya nun. Hinayaan ko na lang. Inisip ko baka pusa lang nila yon. Pero malakas kasi yung imagination ko. Kaya madali din talaga akong matakot. Kahit na ilang araw na ang nagdaan, hindi ko pa rin yun makalimutan. Meron din isang gabi na natutulog na ako. Nasa sala ko nun kasi masikip kami sa kwarto. Aayain ko sana si Tita Hani na matulog sa sala. Kaso, maaga siyang natulog nun. Kaya naman ako nalang mag-isa ang pumesto sa sala. Habang nakahiga ako, bigla na lang may babaeng nakaitim na bestida ang dumaan sa may hallway. Yung dinaanan niyang hallway ay merong 4 na kwarto. Isa sa tita at tito ko at ang pangalawa naman ay sa pinsan kong lalaki. Yung pangatlo ay sa aming dalawa ni Tita Hani ko. At yung pang-4 naman na kwarto ay walang natutulog doon. Pero doon po natutulog dati yung stay-in nila na tindera. Kaso nung nag-asawa, doon na po siya tumira sa asawa niya. Kaya naman wala nang natutulog sa kwarto na yon. At ginawa na lang itong bodega. Balik po tayo. Hindi ko alam kung saan pumunta yung babaeng nakaitim na bestida. Kung sa pang-4 ba na kwarto o sa basement. Pagkadaan ng babae, kinuha ko yung kumot at itinaklob ko yun sa sarili ko. Nagdasal ako para mawala yung takot ko sa nakita. Ipinikit ko na yung mga mata ko at sinubukang makatulog. Kinabukasan nun, ay ikinuwento ko yon sa mga kasama ko doon sa bahay. Ang sabi nila tita, baka daw guni-guni ko lang yon. Pero para sa akin kasi na nakakita mismo doon sa babae na yon,
imposibleng guni-guni ko lang yun. Kasi kitang-kita ko talaga siya na dumaan. Actually, marami pang nagparamdam sa akin pagkatapos ng pangyayari na yon. May part 2 po ito, don't worry. I-share ko po tong story na to kasi inaatake ako ng boredom. Gusto ko lang din talagang i-share, yun lang talaga. Sana po mapasama ito sa mga mananarrate mo. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Mai. Ikukwento ko po sa inyo ay yung retreat house na pinuntahan namin noong high school pa ako. Taong 2014 po iyon. Nag-high school po ako sa isang Catholic school na under po ng Diocese Inang Imus. Kagaya po ng ibang recollection ay doon po matutulog. Kumbaga overnight stay po. Panatag po ang loob ko noon kasi puro mga madre po ang kasama namin noon at 4 na section po kami. Sinimulan po namin ang biyahe namin sa pagdarasal ng rosary. After po noon, syempre kanya-kanyang kwentuhan na ang mga estudyante. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na rin po kami sa recollection house. I-describe ko lang po muna yung lugar para ma-visualize nyo po. Mula po sa main road, may maliit po na daanan na kasya po ang van at mga school buses. Sa paligid po ay puro mga punong malalaki at well-tended po ang mga damo. Siguro mga 3 to 5 minutes po ang drive mula sa highway papunta sa mismong recollection house. Yung recollection house po ay malawak yung harapan. Malaki po yung pinaka-entrance niya pero walang bakod at meron din pong 2 malaking pinto. Tahimik po ang paligid and kami lang po ang nakaschedule na recollection ng araw na yon. Pagbaba po namin ng sasakyan, una ko pong napansin ay yung bintana sa pinakataas. Para po kasing may kung ano doon. Matapos yun ay pinapasok na kami ng madre. Pagtapak ko pa lang po sa unang step ng hagdan, papunta doon sa main entrance, ay bumigat po kaagad yung pakiramdam ko. Unang pumasok sa isip ko noon, hindi kami welcome sa lugar na to. Alam niyo po yung parang hindi siya galing sa boses mo sa isip, kundi parang sa mas malalim na lugar. Parang ganun po. Nagkatinginan po kami noon ng best friend ko. Hindi ko na lang po pinansin yung naramdaman ko kasi nakita ko po na marami naman kami. Marami rin po yung mga madre at pati na yung mga pari sa loob. Pero sa bawat pagtapa ko papasok, ay mas lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Pero binabaliwala ko lang po yun kasi kampante ako dahil nga marami kami. Pinadiretso po kami sa mga rooms namin. Siguro po mga around 6 to 8 meters po mula sa front door yun. As usual, magkahiwalay po ang babae at lalaki. Same building po kami pero magkaiba ng hagdan ng boys at girls. Yung sa boys po ay iikot pa sa likod ng building. Sabihan na natin na isang building po ito na parang dormitory. At nakatapat po ito sa isang open field. Parang nag-flash po bigla sa likod ng mata ko na may maliliit na libingan ng mga bata. Creepy po pero hindi ko lang ito pinansin. Binaliwala ko lang yon. Dumaan po ang buong araw. Sobrang bigat pa rin po ng pakiramdam ko. Gabi na po yon, katatapos lang ng activity at kakain na po kami ng hapunan. Nagpasama po ako sa 2 kong kaibigan na pumunta sa kwarto kasi bigla po akong dinatnan nun. 3 po kaming umakyat pero sa hagdan pa lang po ay nag-collapse na ang mga paa ko.
Hindi ko po maipaliwanag pero natatakot po ako nun. Pero pinilit ko pa rin po. Pagpasok po namin sa room ay nasa dulo yung CR. Para pong yung mga patient hall sa ospital. Tapos nakahilera yung mga beds. Ganun po. Nung papalapit na po kami ng papalapit sa pinto, mas lumalakas po yung kanina pang bumubulong sa akin. At sa sobrang takot, ay sinipa po ng kaibigan ko yung pinto. Doon na po ako nag-hysterical. Umiyak po ako noon at sumigaw ng ayaw ko na. Tama na. Kasi pakiramdam ko po noon, para ba nila akong napapaligiran? Mga bata, matandang babae at lalaki, at iba-iba po yung sinasabi nila. At iba't ibang lengguwahe pa. Pagkatapos po noon, ay tumakbo na po ako papunta sa chapel sa baba. Doon po sa chapel, ay doon lang po gumaan ang pakiramdam ko. Kaya naman talagang laking pasasalamat ko noon, pati na po sa mga kasama ko, dahil hindi nila ako iniwan. Kahit natatakot po, bago matulog, nagkukulitan pa po kami. Nauna pong matulog yung mga kaklase ko. Bale, ako na lang po ang gising ng mga oras na yon. Nang bigla pong may kumatok sa may headboard ng kama namin. Ako naman po, kumatok din pabalik. Nakailang palitan po kami ng katok nun, Boss Kira. Bago ko ito hinayaan na lang at pumesto na para matulog. Katabi ko po yung best friend ko nun. Sa paanan niya ako nakaulo. Kasi masanay po akong matulog ng ganon simula pa pagkabata. Pero nung gabing yun po, parang mali yung desisyon ko. Kasi nung mga madaling araw na, pagbukas ko ng mata ko, una ko pong nakita ay yung isang bata na nasa labas ng bintana. Nakatingin po siya sa akin. Ipinikit ko agad yung mga mata ko nun at sinubukang matulog na lang ulit. Bumaling ako ng tingin. Bale, nakatalikod ako nun sa CR. Pero napaharap po ako nun sa isang full length na salamin. Nakatapat lang ng CR. Sa dulo ng kabilang hallway ay meron pong nakatayo sa may pintuan ng CR. Kulay itim po ito at parang wala itong damit. Sa sobrang takot ko po nun ay yumakap ako sa best friend ko. Hanggang sa nakatulog na lang din ako. Nang makabalik po kami sa school, ay ikinuwento ko yung katok sa mga kaklase ko. Sabi ko pa nga po gabing-gabi na katok pa kayo ng katok. Sino ba yung nakikipagbiruan sa akin? Saktong sa kama pa namin . Wala pong nakasagot sa kanila. Imposible daw po kasi na may kumatok sa akin pabalik. Kasi yung tulugan daw po ng boys ay nasa ibaba namin. At ang nasa kabilang pader daw po ng kwarto namin ay lumang bodega daw po yun. Lalo lang akong kinilabutan nun. Paalala lang po, palagi po tayong magdasal ng taimtim. Gagabayan po tayo ng Panginoon. Again, maraming salamat po Sir Kira sa pakikinig at pagbabasa ng mga karanasan ko. God bless po sa ating lahat.